Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Sa mga kapatiran natin na nanonood ngayon sa Facebook Live at pati na rin po sa mga nasa Zoom. Kamusta naman po? Sana ay nasa mabuting kalagayan po ang lahat. Welcome po ulit sa ating evening devotional na matatagpuan pa rin po sa book na From the Heart. Ngayon po ay September 24 at may pamagat po na Daniel's Commitment to God. So, ito po ay patungkol sa istorya ni Daniel na kung saan ay pinagplanuhan po siyang patayin at hinanapan po siya ng pagkakamali doon sa mga taong nagsiselo sa kanya sa kaharian ni King Darius. So, sabayan niyo po akong tunghayan kung paano nananatili si Daniel sa kanyang pananampalataya sa kabila ng masasamang balak laban sa kanya. So, ang atin pong key text ay matatagpuan sa Daniel 6:4. Ang sabi po dito, "He was faithful, nor was there any error or fault found in him. When Darius set over the provinces of his kingdom 120 princes, and over these 3 presidents to whom the princes were to give account. We read that Daniel was preferred above the presidents and princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm." So, si King Darius po ay may itinalaga siyang 120 prinsipe sa mga lalawigan ng kanyang kaharian. At may 3 presidente na siyang kinakailangang magbigay ng ulat ang mga prinsipe. Isa po nitong presidente ay si Daniel. Mababasa po natin sa Bible na si Daniel po ay pinili o siya po ay pinagkatiwalaan ng higit kaysa sa mga pangulo at mga prinsipe dahil sa kanyang taglay na kahusayan at mabuting asal. He has an excellent spirit. At nagplano din po ang hari na italaga siya bilang pinuno ng buong kaharian. But evil angels, fearing the influence of this good man over the king and in the affairs of the kingdom, stirred up the presidents and princes to envy. These wicked men watched Daniel closely, that they might find some fault in him which they could report to the king. But they failed. He was faithful, neither was there any error or fault found in him. So, ang mga masasamang anghel po ay natakot na ang mabuting tao na si Daniel ay magkaroon po siya ng impluwensya sa hari at sa mga bagay-bagay sa kaharian. So, dahil dito, sila ay parang naghasik ng inggit sa mga pangulo at prinsipe. So, ang mga masasamang taong ito ay maingat na binantayan nila si Daniel upang hanapin ang anumang pagkukulang sa kanya na maaari nilang isumbong sa hari. Ngunit sila po ay nabigo. Dahil sabi nga po dito, he was faithful. So si Daniel po ay naging tapat at wala silang natagpo ang pagkakamali o kasalanan sa kanya. So kung maalala po natin, nung si Jesus po ay nandito pa sa lupa, siya rin po ay hinanapan ng butas ng mga Pariseo upang magkaroon sila ng rason upang patayin ito. So kagaya din po ni Daniel, siya po ay hinanapan ng pagkakamali dahil nainggit po ang mga taong ito sa kanyang taglay na kabutihan. Then Satan sought to make Daniel's faithfulness to God the cause of his destruction. The presidents and princes came tumultuously together unto the king, and said, "All the presidents of the kingdom, the governors and the princes, the counselors and the captains, have consulted together to establish a royal statute, and to make a firm decree, that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions." So ito pong si Satanas ay nag-umpisa po niyang gamitin ang katapatan ni Daniel sa Diyos para sirain siya. Ang mga presidents, mga princes ay nag-uusap-usap at sila po ay lumapit sa hari ng sabay-sabay. At yun po, sabi nila na
ang lahat daw ng mga lider sa kaharian, mga gobernador, mga prinsipe, mga tagapayo, mga captains ay nagkasundo na magpasa ng isang batas na sasabihin sa loob ng 30 days kung sino mang tawag dito sumamba sa ibang tao o Diyos maliban kay Darius, ito ay itatapon sa lungga ng mga leyon. The king's pride was flattered. He was ignorant of the mischief purposed against Daniel, and he granted the request. The decree was signed and became one of the unalterable laws of the Medes and Persians. So ito pong si King Darius, parang na-flatter siya sa sinabi ng mga gobernador na parang sa kanya pa yung papuri. Ngunit hindi niya alam, wala siyang kaalam-alam tungkol sa masamang plano nila laban kay Daniel. Kaya pinagbigyan niya ang kanilang kahilingan. So ayun, nilagdaan po niya, pinirmahan niya ang utos, at ito ay naging isa sa mga hindi maaring baguhin ng batas ng mga Medes and Persians. Kahit pa si King Darius ay hindi na po niya pwedeng baguhin ito kung sa panahon na kanyang malagdaan na. These envious men did not believe that Daniel would be untrue to his God or that he would falter in his firm adherence to principle, and they were not mistaken in their estimate of his character. Daniel knew the value of communion with God. With full knowledge of the king's decree, he still bowed in prayer 3 times a day, his windows being open and his chamber toward Jerusalem. So, ang mga taong inggit na ito, alam po nila na si Daniel ay hindi magtataksil sa kanyang Diyos o hindi siya aatras sa kanyang matatag na prinsipyo. At yun nga, hindi sila nagkamali sa kanilang pagsusuri sa pagkatao ni Daniel. At isa pa, alam ni Daniel ang halaga ng pagkikipag-ugnayan sa Diyos. So, sa kabila ng buong kaalaman niya sa utos ng hari, patuloy pa rin si Daniel na sumasamba at nagdarasal ng 3 beses sa isang araw, na ang kanyang mga bintana pa nga ay bukas sa kanyang silid patungo sa Jerusalem. He did not seek to conceal his act, although he knew full well the consequences of his fidelity to God. He saw the dangers that beset his path, but his steps faltered not. Before those who were plotting his ruin, he would not allow even the appearance that his connection with heaven was severed. Hindi po nagtago si Daniel sa kanyang ginagawa. Alam po niya ang masamang mangyayari dahil sa kanyang pagiging tapat sa Diyos. Alam niya ang mga panganib na nakaabang sa kanya. Pero hindi po siya nag-doubt or hindi po siya nag-atubiling magpatuloy. He knew that no man, not even his king, had a right to come between his conscience and his God and interfere with the worship due to his Maker. So wala pong sino man, pati na ang kanyang hari, ang may karapatang humadlang sa kanyang pananampalataya at pagsamba sa Diyos na nararapat lamang sa kanyang lumikha. So, ayun po, dito natin makikita kung gaano katatag si Daniel sa kanyang pananampalataya. Dahil sa kabila po ng panganib na bumabalot sa buhay niya, dahil doon sa desisyon na ginawa sa kaharian, hindi siya nag-alinlangang manalangin sa Panginoon. Kasi alam po ni Daniel na walang ibang karapat-dapat sambahin at papurihan maliban sa Diyos na nasa langit. Kasi malinaw po sa kautusan na thou shall not have other gods before me. At doon ipinakita niya na mas mahalaga ang pagsunod sa Diyos kesa sa pagsunod sa mga tao o sa sistema ng kaharian. So tulad po niya, natutunan natin na kahit na tayo ay pag-uusigin or attempt na sumunod sa mga bagay na labag sa ating pananampalataya, dapat tayong manatiling matatag at tapat sa ating mga paniniwala. Kasi sabi po sa 1 Corinthians 16:13, sabi po dito, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. So yan nga po, naging matapang po si Daniel.
Naging matapang siya in a sense na hindi siya nag-give in o hindi siya nag-agree doon sa kautusan na ginawa. Kasi sabi nga po sa Bible na God has not given us the spirit of fear. So dapat talaga tayo ay maging matapang at matatag sa ating pananampalataya. So kung may mga conflict man sa schedule natin sa Panginoon at sa pag-aaral o kaya sa trabaho, pinipili ba natin ito kasi takot tayo na mapagalitan sa teacher o kaya takot tayo na mapagalitan sa boss? So, dapat pala, kahit na may mga temptations na mas piliin yung mga bagay-bagay sa mundo, dapat unahin natin ang ating pananampalataya. Kasi sabi po sa Colossians, set your affection on things above, not on things on the earth. So, dapat dun tayo nakafocus sa mga heavenly things. Kasi sabi sa Bible na ang lahat na nakikita natin ay may hangganan. Yun yung mga earthly desires natin. At mawawala din po yun lahat. Pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang katapusan. Kaya yun ang mas i-pursue pa natin. Kaya napakahalaga po na unahin natin ang pagsunod sa Panginoon. Kasi sa Kanya lang po natin matatagpuan ang mga bagay na walang hangganan. So, ayun lang po. Kung sino man ang may mga karagdagang insight sa ating pag-aaral ngayong gabi, maaari din po kayong magbahagi. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.